Most people don't struggle with money kasi mahina sila sa math, kundi dahil wala silang malinaw na plan. Sa dami ng tips, hacks, at strategies online, minsan wala ka ng idea kung ano ba talaga dapat ang susundin. Nakakalito, nakaka-overwhelm, at minsan nakaka-discourage pa. Kaya ako ginawa ang video na to para bigyan ka ng 3-month plan to reset your finances, step by step. At kayang-kaya mo itong sundan kahit gaano ka pa ka-busy. Pag natapos mo ang video na to, may sistema ka na for building wealth, managing your money, at jumpstart ng financial journey mo. Ito ang 3-month plan to reset your finances. Gagawin natin ito slowly para ma-monitor mo talaga ang galaw ng pera mo at hindi ka nalulunod sa biglaang pagbabago. Hindi mo kailangan maging financial expert para ma-achieve ito. At hindi mo rin kailangan mag-sacrifice ng sobra. Ang kailangan mo lang ay structure at consistency. For the next 3 months, ito ang magiging roadmap mo. Month 1, clean up and control your money. Welcome to Foundation Month. Kung iisipin mo, parang general cleaning lang ito ng bahay. Hindi ka pwedeng mag-decorate, hindi ka pwedeng mag-ayos ng furniture, o mag-setup ng bagong system mo kung hindi mo pa nalilinis ang mga kalat. Same sa pera. Hindi ka makakapag-build ng strong financial system kung hindi maayos ang basics. Ang first month is all about cleaning up, clearing out, and getting your money under control. Ito yung part na kailangan nating maging super honest sa sarili natin. Not to shame yourself, not to feel guilty, pero para maunawaan mo kung ano ang real situation mo ngayon. Kasi hindi mo kayang ayusin ang isang bagay na hindi mo alam o hindi mo nakikita. Think like a business owner. Look around you. Lahat ng successful businesses, from small stores to big companies, lahat may tracking system sila. Alam nila magkano ang pumapasok, magkano ang lumalabas, alin ang mga product na profitable, at alin ang kailangan nilang bawasan. Hindi sila umaasa sa hula. Ganito rin dapat ang personal finance mo. Bago ka gumawa ng budget, bago ka mag-invest or mag-set up ng financial goals mo, kailangan mo munang malaman kung saan ba talaga napupunta ang pera mo. Dito magsisimula ang control, dito magsisimula ang improvements, at dito rin magsisimula ang bagong version ng sarili mo. Yung financially aware ka na at intentional. Step 1, know your numbers. For the first few days of the month, ito ang pinaka-importante mong gagawin. Kilalanin mo muna yung pera mo. I-review mo ang at least 3 months ng expenses mo. Yes, 3 months. Para mas kita mo yung pattern. At hindi lang yung one time. Pagkatapos, i-categorize mo lahat into 3 simple groups. Fixed expenses, mga gastos na halos pare-pareho every month like kuryente, rent, tubig, groceries. Variable expenses, mga gastos na nagbabago depende sa lifestyle at mood mo. Food delivery, shopping, travel, entertainment. And the last one, debt payments. Lahat ng utang na may due date like credit cards or personal loans. Baka kasi hindi mo napapansin na 5 times ka na umu-order ng food delivery per week. Or maybe meron kang 3 subscriptions na nakalimutan mo nang i-cancel pero quietly kumukuha pa rin ng pera monthly. Ang purpose nito ay hindi para i-judge ang sarili mo. Para ito makita mo ang reality ng spending habits mo para alam mo kung ano ang pwedeng i-improve. Awareness creates change. Hindi mo mababago ang hindi mo nakikita. Step 2, cut the fats. Kapag klaro na ang numbers mo, dito na papasok ang trimming stage. Bawas-bawas muna tayo. Ang goal natin ay i-reduce ang non-essential spending para magkaroon ka ng breathing room sa budget mo. Hindi mo kailangan i-cut lahat. Kahit 10 to 20% lang na reduction, ramdam mo na agad ang difference after a few weeks. Ang point nito ay progress, hindi perfection. Pwede mo itong simulan sa mga maliliit na adjustment tulad ng from daily milk tea, gawin mo na itong twice a week. Bawasan mo ang food delivery at dapat mas madalas ka magluto sa bahay. Cancel ang subscriptions na hindi mo talaga ginagamit at i-limit ang impulsive online purchases na nagsisimula sa add to cart muna pero ang ending, checkout pa din. Tandaan, hindi ito pagtitipid para pahirapan ka. Ang ginagawa mo ay realignment, ibabalik mo ang pera sa mga bagay na mas may meaning sa buhay mo. Tulad ng savings, investment, personal goals, at peace of mind. Small cuts create big breathing room at doon nagsisimula ang tunay na progress. Step 3,
Create a simple spending plan. Hindi mo kailangan i-complicate at hindi rin kailangan sobrang strict. Ang goal natin ay magkaroon ng direksyon ang pera mo gamit ang isang simple at flexible na framework. 50% goes to needs, 30% goes to wants, and 20% para sa savings at debt payments. Pwede mo itong i-adjust depende sa income level mo, family situation, o lifestyle mo. Ang pinaka-importante ay may clear guide ka kung saan napupunta ang pera mo every time may paycheck. Isipin mo ito na parang mapa. Hindi mo kailangan sundin every detail perfectly, pero dahil may direction ka, hindi ka maliligaw at hindi mo nahuhulaan kung bakit nauubos ang pera mo. A simple plan beats no plan palagi. Clarity first, control second. Kapag klaro ang flow ng pera mo, mas madali mong ma-identify ang priorities mo. At dahil doon, mas mabilis kang makakapag-build ng strong financial system in the next months. Ito ang foundation. Kapag na-master mo ang month 1, lahat ng susunod na steps, mas magiging madali at mas magiging natural. Month 2, build your safety nets and system. Ngayon, nalinis mo na ang financial house mo. This month is all about protection and automation. Kung ang month 1 was all about clarity and control, ang month 2 naman is all about making sure your money works for you kahit hindi mo iniisip everyday. Step 1, automate your money. Ito ang isa sa pinaka-powerful na financial habits. Set up auto-transfer kada sweldo para hindi mo na kailangan isipin pa every month. Halimbawa, automatic savings kahit 500 pesos, automatic investment kahit 500 pesos, automatic bill payments kung available. Kapag hindi mo kasi nakikita ang pera, hindi mo rin siya natitempt na gastusin. Automation turns discipline into a habit na hindi mo na iniisip. Parang magic, pero real life, practical. Set it and forget it. Ito ang pera mo na nagtatrabaho habang ikaw ay busy sa life. Step 2, build your first 1,000 pesos emergency fund. Start small. Target mo by the end of month 2 makaipon ng unang 1,000 pesos for emergency fund. Pwede mo itong mabuo through selling items na hindi mo na kailangan, small side hustles, savings mula sa month 1 na cuts. Bakit ito importante? Kasi itong maliit na buffer prevents bigger problems. Kapag may maliit kang emergency fund, hindi ka na agad magre-rely sa utang. Ang takeaway dito, even small savings create peace of mind. Step 3, attack high interest debts. Kung may credit card balance ka, oras na para i-prioritize ito. Magdagdag ka kahit 200 or 500 pesos above the minimum payment. Nakakatulong ito para ma-reduce mo ang total interest. Halimbawa, kung may 15,000 ka na balance, kung dadagdagan mo ito ng 300 pesos every month sa pagbayad, mas mabilis mong matatapos at mas kaunti ang interest na babayaran mo. Ang takeaway dito, focus sa high interest debt. Mas kaunting interest, mas mabilis ang magiging financial freedom mo. Build your safety net at automatic system para may foundation ka for long-term success. Clarity from month 1 plus automation and protection sa month 2 equals mas smooth na financial journey moving forward. Month 3, grow and strengthen your financial future. Ngayon, month 3 is all about growth. Ito ang month na magsisimula ka na ng long-term wealth building. Step 1, start investing consistently. Hindi mo kailangan ng malaking pera agad. Ang importante ay simulan mo na. Kahit 500 pesos or 1,000 pesos lang every month, malaking bagay na kapag consistent ka. Pumili ka ng simple at beginner-friendly na mga investment tulad ng low-cost index funds or ETF. Ang goal dito ay hindi perfect timing. Time in the market ang magpapalaki ng pera mo habang tumatagal. Consistency beats timing. Small, regular investment create big growth in the long run. Step 2, increase your income. Pwede kang mag-cut ng gastos hanggang sa limit. Pero ang income mo, walang limit. Kung gusto mong mas mabilis ang progress mo, kailangan mo ring i-build ang earning power mo. Ito yung mga option. Ask for a raise, job change kung kailangan, side hustle tulad ng online selling, freelancing, editing, design, tutoring. I-offer mo ang skill mo sa mga Facebook groups o freelancing platforms. Lahat ng tao may skill na pwede mong pagkakitaan. Kailangan mo lang ilabas at i-monetize ito. Do not just save. Grow your earning power. Step 3,
set your 1-year financial goal. Ngayon may clarity ka, may system ka, at may growth strategy ka na, time na para mag-set ng 1-year financial goal. Pwede mong i-target ang emergency fund, investment goal, debt-free target, income target, net worth milestone, isulat mo at i-track mo. And don't forget to celebrate small wins along the way. Month 3 is your momentum month. Pagkatapos ng 3 months, hindi ka na nanguhula kung saan napupunta ang pera mo. Kasi after nito, may sistema ka na, may habits ka na, at may direction ka na. The best time to fix your finances was yesterday. The next best time is today. Hindi mo kailangan maging perfect every step. Ang importante, consistent ka. Small wins every month turns into a big result. At tandaan mo, ginagawa mo ito para sa future self mo. Para sa version mo na mas kalmado, mas may choice, at mas may control sa buhay. Follow the plan, stay steady, at hayaan mo itong 3-month reset na maging simulan ng pinaka-solid na financial chapter mo. Sana po nakatulong ang video na to para mas malinaw at maintindihan mo kung paano gumagana ang pag-reset ng finances at kung saan papasok ang investing sa bigger picture. Hindi ito complicated. Basta may structure ka lang, clarity, at step-by-step approach. Kung gusto mo pang i-level up ang finances mo, hindi lang yung basic tips, I offer one-on-one coaching. Kahit saan ka man sa mundo, sa coaching natin, tutulungan kitang i-track ang savings mo, i-plan ang investment mo, at gumawa ng personalized strategy para mas ma-reach mo ang financial milestone mo. Imagine mo, may guide ka na sa bawat step para mas mabilis at mas confident ka sa progress. Kung interesado ka, just click the link in the description below at mag-book ng session. Kasi kahit saan ka man sa mundo, pwede pa rin tayong mag-work together para sa financial goal mo. At syempre, please don't forget to like, subscribe, and click that notification bell para lagi kang updated sa lahat ng financial tips at strategy para sa mga Pinoy. Kita-kits po sa next video. Salamat!